Happy Easter po sa lahat at ihanda po natin ang ating sarili sa pag-uumpisa ng ating pananambahan sa umaga ito. Ang Panginoong Hesus ay nagwika, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay ay muling mabubuhay. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Amen. At sa pamamagitan ng pagkasira ng krus, pinapakita ng Diyos ang daan sa kabuuan ng puso. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo rin ay nakasumpong ng buhay. Pinawi ni Jesus ang ating kalungkutan at pinalitan niya ng sayaw ng kagalakan. Tayo ay nagtagumpay na laban sa kamatayan. Pinawi ni Jesus ang ating pagluluksa at binihisan niya tayo ng kagalakan upang ang ating buong pagkatao, katawan, isipan at kaluluwa ay makakaawit ng papuri sa Panginoon, mayahayag ang kanyang kaluwalhatian upang hindi tumahimik. O Panginoon, aming Panginoon, kami ay magpapasalamat sa iyo at pupurihin ka namin magpakailanman. Hallelujah! Amen. Tayo po ay sama-sama kumawit ng awit ng papuri sa Panginoon.
I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. And then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. He shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this life, Lord. Thank you.
Tunay nga, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Sa kabila ng aming kalagayan na kami ay hindi magkakasamang sumasamba sa iyo sa umagang ito, hindi ito magiging hadlang upang patuloy ka namin purihin at patuloy ka namin pasalamatan. Salamat, Panginoon, dahil kahit kami ay hindi karapat-dapat, kahit kami ay makasalanan, dahil sa iyong dakilang pag-ibig ay tinubos mo kami. Salamat sa iyong sakripisyo sa krus. Salamat, Panginoon, dahil napatunayan namin na ikaw ay nabuhay. Napagtagumpayan mo ang kamatayan, O Diyos. Kaya, Panginoon, kami ay nagkaroon ng pag-asa na kami man ay hindi mamamatay kung kami ay magtitiwala sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng binigay mo sa amin, sa biyaya mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, at higit sa lahat sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa araw nito. Purihin ka sa lahat ng araw na aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo ng may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po ay dadako na sa pagpuna sa ating mga sarili at pagpapahayag ng ating kasalanan. Aming kinikilala ang aming mga kasalanan sa iyo at sa aming kapwa, at ang aming mga kasalanan ay hindi namin ikinubli. Aming ipinahahayag ang aming pagsalangsang sa iyo, O Panginoong Diyos, at inyo nawang patawarin ang aming pagsalangsang at mga kasalanan. Amen. Magkaroon po tayo ng sandali na katahimikan. Mga kapatid, ang katiyakan ng kapatawaran ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay matagumpay na nakapasok sa mundong ito. Hindi upang tayo husgahan, kundi para patawarin ang ating mga kasalanan. Kaya ipagdiwang natin ang kanyang katagumpayan na nangangahulugan din ng ating katagumpayan laban sa kasalanan. Amen. Strength, Lord.
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon na sa Balitang Kapatiran. At sa linggong ito ay may mga kapatid po tayong magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa araw na ito po ay magdiriwang ng kaarawan ang kapatid na John Carl at si JC Zaragoza. Sa April 5 po ay ang kapatid na Dodi Encina. Sa April 7 ay birthday ni Ethel Grace Moreto at sa April 9 ay birthday ng kapatid na Nicanor Kawili. Awitan po natin sila ng birthday song. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagkala ng mahabang buhay. At mayroon din po tayong mga kapatid na magdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Sa April 6 po ay wedding anniversary ng ating mga kapatid na Nat at Rica Lobo. Happy anniversary po sa inyo. Awitan po natin sila ng anniversary song. Para naman po sa ating financial report ng nakaraang linggo, tayo po ay tumanggap ng 23,800 at naglabas naman po tayo ng 23,778 kaya't may natira po tayong 22 pesos. Ang laki po ng natanggap natin last week, no? Pero sa mga nagtatanong bakit ang laki din ng ating inilalabas, ang natitira po sa ating Sunday offering ay atin pong dinadala sa ating COVID fund, sa building fund na ginagamit natin din sa COVID fund na tumutulong sa ating mga kapatid, lalo na po sa ganitong mapanubok na panahon. Kaya maraming salamat po at nawa ay pagpatuloy po tayong pagpalain ng Panginoon sa ating tapat na pagbibigay. Paalala din po sa ating mga schedule, magre-resume na po tayo this week. I think ang UCM po ay next week po sila. Pero ang CWA po ay magsa-start na po sa Thursday, 7 p.m. Ang CEN po ay every other Friday, 8 p.m. Ang KCKC po at Junior CYF ay Saturday, 2 p.m. Ang CYF po ay Saturday, 4 p.m. At ang CYF po ay Saturday, 8 p.m. Magpapatuloy din po ang ating midweek Bible study sa Wednesday sa ganap na 7 ng gabi. Nawa ay magkita-kita po tayo at daluhan natin ang mga activities na ito. Tayo po ay magpapatuloy na sa panalangin para sa mga bata sa pangunguna ng Board of City. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung tayo po ay may mga kabataan na kasama, ating pong i-extend ang ating mga kamay sa kanila at ating po silang ipanalangin. Lord, maraming salamat po sa panibagong umaga at linggo na iyong pinagkaloob po sa bawat isa po sa amin. Kami po ay patuloy na humihingi ng tawad sa panahon na kami po ay nabibingi sa inyo pong mga utos. Dalangin po namin na patuloy niyo pong ingatan ang aming mga kabataan at ang kanilang mga gawain sa buhay, lalo na po ang kanilang pag-aaral. Yakapin niyo po sila ng inyong pagmamahal at ang kanilang buong sambahayan, O Lord. Alam po namin, Lord, na ikaw lang ang higit na nakakaalam ng ikabubuti po ng aming lahat, Lord. Kaya naman po, lahat po ng aming pong pinapanalangin, Panginoon, ay sa iyo lamang, O Lord. Patuloy niyo po kaming pag-ingatan sa anumang pong sakit at virus po dahil alam po namin, Lord, na ikaw ang siyang aming tagapagligtas, O Panginoon. Kaya naman po lahat ng ito ay aming pinapanalangin at binabalik sa matamis mong pangalan, Panginoon. Amen.
Tayo naman po ay dadako sa panalangin pastoral sa pangunguna ng Board of Elders. Tayong lahat ay magsitungo at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami na nagpapakumbabang lumalapit sa iyo upang magpurit magpasalamat sa buhay at mga biyaya na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa paggabay sa mga gawain namin sa araw-araw ng aming mga buhay. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala na nagagawa namin na hindi kaaya-aya sa iyong kalooban. Pakalinisin mo kami, O Ama, bagamat baguhin mo ang bawat isa upang kami ay karapat-dapat na lumapit sa iyo. Panginoon, aming inilalapit ang aming mga kahilingan. Alam po namin na ikaw lang ang makakatugon ang lahat ng ito. Panginoon naming Diyos, nilalapit po namin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, na kayo nawa o Diyos ang siyang patuloy na humipo sa kanila. Bigyan niyo sila ng kaginhawaan at kaagarang kagalingan. At maging sa kanilang pangangailangan ay kayo nawa o Diyos ang siyang mag-provide nito sapagkat kayo ang higit na nakakaalam kung ano ang kanilang pangangailangan. Patuloy din namin sa iyo inilalapit, Panginoon, ang kasalukuyang pandemya na aming nararanasan sa ngayon. Naniniwala po kami, O Diyos, na kayo ang masigit na makapangyarihan sa lahat. Nayaway, mabigyan na ito ng lunas upang ang lahat ay ligtas sa pandemya nito. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng mga leaders sa aming bansa, sa bawat bansa, sa buong mundo, sa bawat iglesia, sa bawat komunidad, at bawat pamilya, na magkaisa ng layunin ayon sa iyong kalooban, kalakip ng tunay na pag-ibig at kapakumbabaan. Panginoong Diyos, batid mo ang buhay ng bawat isa. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng ito. Tulungan mo kaming magkaroon ng mapayapang buhay. Baguhin mo kami ayon sa nais mo upang makasunod kami sa iyo pangunguna. Salamat po, Panginoong Diyos, sa kaligtasan at kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa muling pagkabuhay na ng aming Panginoong Hesus. Nagkaroon kami ng katiyakan, ng pag-asa at ng kabuluhan sa aming pananampalataya. Amin pong ipagkakatiwala sa iyo ang kasalukuyan, kinabukasan at buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin, tinataas na may kalakip na pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon pagligtas. Amen. Which art in
Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagbasa ng banal na kasulatan sa pangunguna po ng CWA. Ang ating pong batayang sa teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa 1:20-11 ganito po ang sinasabi. Kinagabihan ng araw din yun, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabing ito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na mga iyon. Subalit, ang hindi nyo patawarin ay hindi na pinatawad." Ngunit si Tomas ay tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng pako sa kanyang mga kamay at hanggang hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at mahawakan ang kanyang tagliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakakita, gayon may naniniwala." Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Kristo ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Pinagpala na po tayo sa pagitan ng ating Panginoon. Amen. Awitin po natin ang Gloria Patri. Son and to the Holy
pakikinig ng mensahe ay makakapakinig po tayo ng isang awit na magbubuhat sa mga kapatid na Mark at David Galang. Death rides blackened clouds across the sky. The Son of Man lays down to die. With every pounding blow upon the nail, thunder rumbles all through hell. And from death's battle, the captives cry. Who is there to free us should he die? His death becomes a door he enters in to face the author of all sin, defying death and the grave, takes their keys, and with them every captive's free. And from death's barren, the captives cry. Arise, for our redemption draweth nigh. For he holds the keys. He holds the keys. And though we've been held captive, as long as we are free. For he holds the keys. Against the gates of hell, I now resist. For the shackles that have torn my wrist. Now upon the ground, I am no longer bound. That's not what I found. And the chains that bound me to a lie. For he holds. He holds the keys. He holds the Maraming salamat po, kapatid na Mark at David Galang. Ngayon po ay handa natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor Zandy Casha. Magandang umaga po sa ating lahat.
Manalangin po tayo. Aming Panginoong Diyos, hayaan po ninyong gamitin mo ang iyong alagad, ang iyong lingkod, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa, at kami ay makikinig. Amen. Happy Easter po sa ating lahat. Ngayong linggong pong ito ay ipinagdidiriwang natin ang pagkabuhay ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay parang isang finale sa isang movie or palabas. Kung napanood po natin ang 3 oras na Passion of Christ na parati namang pinapalabas tuwing Holy Week o Semana Santa, ay mapapansin natin na kapag ipinakita na ang resurrection scene or muling pagkabuhay ni Jesus, ay naghuhudyat ito ng ending or the end. Tapos na. Tapos na ang mga holidays ng Holy Week. Tapos na ang mga bakasyon. Balik na ulit tayo sa karaniwang linggo. Balik na naman sa normal na mga gawain natin. Pero mga kapatid, hanggang dito na lang ba nagtatapos ang Holy Week nating mga Kristiyano? Pang-holiday or bakasyon nga lang ba ang pagtingin natin sa Semana Santa? Ano nga ba ang kailangan nating tandaan at isapuso sa panahong ito na hindi normal? More than a year na tayong naka-lockdown at namuhay sa tinatawag nating new normal. Pangalawang Easter na po natin itong naka-quarantine. Kung ikukumpara natin ang sitwasyon natin noong nakaraang taon, ngayon ay higit na mas marami ang nahahawa ng virus. Noong nakaraang March 2020, mahigit lamang na 500 ang daily cases natin. Samantalang ngayon ay lumoobo na sa mahigit na 15,000 ang nagpa-positive. Sobrang nakakabahala po, di po ba? Sabi pa ni Dr. Jaime Almora, President of Philippine Hospital Association, nung nakaraang Miyerkules, ay sabi niya, nangyayari na yung kinakatakutan nating mangyari. Sabi pa niya, hindi tayo natatalo. Bagkus ay natalo na tayo ng COVID. Sobrang dami na po talaga ang namamatay sa panahon na ito. Ngunit ang mga taong pumanaw na ay hindi lang sa COVID namatay, kundi marami ring mga namatay dahil sa ibang dahilan na hindi na natin maaring mabibigyang pansin. Dahil nga ang tutok na lang natin ay balita tungkol sa COVID cases. Hindi natin napapansin na tumataas rin ang bilang ng mga namamatay dahil sa stroke or atake sa puso na maaring may koneksyon din sa paglala ng sitwasyon natin ngayon. Maging ang bilang ng mga nagpapatiwakal dahil sa depresyon, dahil sa anxiety, pagkawalan ng pag-asa, at lalong-lalo na sa hirap ng buhay, ay tumataas din. Gaya ng isang balita sa San Fernando, Pampanga, na may isang tao na tinangkang tumalon sa tulay dahil hindi na niya kayang mapakain ang kanyang pamilya dahil sa pagpapatupad ng ECQ sa kanilang lugar. Mukhang ang kalaban natin ay hindi lamang ang katawan ang inaatake sa atin, kundi inaatake din ang mga kaluluwa at isip natin. Mapapatanong tayo, paano nga ba tayo makakaligtas sa panahong ito? Bilang mga Kristiyano, tayo ay naniniwala na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay victory o tagumpay sa kamatayan. Na kahit na ang nakakalungkot na araw na kamatayan ni Jesus, ay tinawag pa rin nating mabuti sa araw na ito.
Sabi pa nga ni San Pablo sa 1 Corinto 15 verse 14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kaya nga po, naniniwala tayo na ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sentro ng ating paniniwala or ating pananampalataya. Dito tayo humuhugot ng kalakasan at pag-asa. At sa araw na ito na ating inaalaala at pinagdiriwang natin ang kanyang muling pagkabuhay, ay hayaan natin na ang mga naganap noon na muling pagbangon ni Jesus ang siyang paghugutan natin ng victory at kaligtasan. Hindi lang kaligtasan sa ating mga kaluluwa, kundi maging kaligtasan sa ating mga physical na pangangatawan. Paulit-ulit na pong sinabi o sinasabi ng IATF na upang makaiwas sa COVID ay dapat daw po nating gawin ang mga safety protocols. Sana po ay memoryado na natin ito at talagang sanang sinusunod. At sa mga sandaling ito po ay hayaan natin na ang ating pagbabalik tanaw sa kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus ay talagang matutunan natin ang mas mabibisang safety protocols. Una, stay at home. Isa po sa mga kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus ay matatagpuan sa Juan chapter 20. Sa talatang 19 ay mababasa na ang mga disipulo ay nasa loob ng kanilang lugar. They were seemingly staying at home. By the way, kahit sa lumang tipan ay mababasa natin sa Exodus 12:1-12, ng panahon na nagaganap ang pansampung salot, ang mga sambahayan ng Israel ay nagpahid ng dugo ng tupa sa itaas ng kanilang mga pinto at nanatili sila sa kanilang mga tahanan. Ito ang nagdulot upang sila ay makaligtas sa kamatayan. At alam naman po natin na ang mga Israelitang iyon ay nagawang makaalis sa Ehipto na buhay na lumalakad. At kung babalikan nga po natin ang teksto sa Juan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus, ay mapapansin natin na ang mga disipulo ni Jesus ay tila nasa panahon na rin ng new normal ngayon. Para silang naka-quarantine dahil sila ay nagtago sa isang bahay at sarado ang kanilang mga pintuan. Iyon po ang kanilang ginawa dahil sa takot na baka sila naman ang susunod na pag-iinitan ng mga Hudyo at ipapatay din sila ng mga senturyon na pumako kay Jesus sa krus. Kahit na mahal ng mga disipulo si Jesus, ay nanaig pa rin ang takot sa kanilang mga puso. At dahil doon, ay nagdesisyon nga po silang magtago. Kung ating ihahambing ang kanilang naranasan at ginagawa sa panahong iyon, parang ganito rin po ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Minsan, kahit gaano natin kamahal ang isang tao na nahawa ng COVID o namatay dahil sa COVID, ay hindi pa rin natin magawang lapitan. Hindi natin sila madamayan. At hindi man lang natin maihatid ng matino sa kanilang huling hantungan. At kinakailangan na tayo ay manatili sa ating mga bahay just to protect ourselves. Ngunit kung gusto po talaga nating maligtas sa pandemyang ito, ay kailangan po talaga nating manatili sa loob ng ating mga tahanan. Alam ko pong madaling sabihin ito sa mga taong may kakayahang mabuhay na sa loob ng kanilang mga tahanan na hindi na kailangan pang lumabas upang makakain sila sa bawat araw. Pero paano nga naman po talaga ang mga taong kailangang lumabas at magtrabaho? Isa itong malaking hamon sa ating panahon ngayon. Paano nga mabubuhay ang taong mahigit isang taon nang tila kinakulong ng virus at ng sistema na tanging pagkukulong lang ang tila alam na solusyon?
dahil dito, ay nais ko po natin na pansinin ang naganap ayon sa kwento ni Juan, na sa kabila ng pagkukulong ng mga alagad, ay nagpakita si Jesus sa kanila at sinabing, "Sumainyo ang kapayapaan." Di po ba? Ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Napalitan ng kagalakan ang takot ng mga disipulo. Sila'y hiningahan ni Jesus at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." At maliwanag pong itong nagpapaalalas na kahit tayo ay nasa loob ng ating mga tahanan, ay kaya pa ring katagpuin tayo ng Panginoon. Dapat alalahanin po natin na kahit nasa loob tayo ng ating tahanan, nakasara ang pinto, ay kaya pa ring i-provide ng Panginoon ang ating mga kailangan. Sana nararamdaman natin ito, na hindi naman talaga niya tayo pinabayaan at hindi kailanman pababayaan. Maraming mga tao daw po ang purgang-purga na sa ayuda. Minsan, ang ilan nga po ay nangangamoy noodles at sardinas na. Pero hindi po ba tayo nagtataka na kahit na mahigit 1 taon na tayong pinapanatili sa loob ng ating mga bahay, ay wala pa naman tayong nabalitaan ng mga kapatiran na sa gutom na mamatay? Tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus sa mga alagad. Kahit tayo ay nasa loob ng ating mga tahanan, ay kaya pa ring magpakita ng Panginoon sa atin upang tayo ay kanyang pagpapalain. That is because Jesus holds the keys. Gaya ng kanta ni Kuya Mark. Walang saradong pinto ang hindi niya kayang pasukin. Tandaan din po natin na hindi naman tayo nananatili sa mga tahanan natin just to protect ourselves o dahil sa ating mga selfish fears. Ginagawa po natin ito dahil kailangan natin ding matakot. Saan? Matakot tayo sa ating family, sa mga taong nakapalibot sa atin. Ginagawa natin ito hindi lamang para protektahan ang ating mga sarili, kundi upang protektahan din ang iba. Mababasa po natin sa last verses ng ating talata na sinasabi na marami pang ginawang himala ang nasaksihan ng mga alagad ni Jesus na hindi nasulat sa aklat na ito. Nagpapatunay lamang po ito, mga kapatid, na dahil sa ginawa ng mga disipulo, na tila pagkukulong sa bahay at dahil doon ay sila ay nakaligtas sa maaari na rin nilang maranasang kamatayan, ay eventually nakagampan sila sa misyon ng Panginoon. Kung kaya't, kung tapat nating susundin ang protocol na ito, gaano man tayo kabagot sa loob ng 4 na sulok ng ating mga bahay, ay hindi lang natin maililigtas ang ating mga sarili at mga pamilya, kundi makakagampan tayo sa tungkulin natin na maging bahagi ng misyon ng Panginoon. Gawin natin ang dapat nating gawin upang hindi tayo dito matapos. Stay at home and allow God to meet you there. Pangalawa, believe in the power of your mask. Gusto ko din pong gamitin ang pagkakataon nito na paalalahanan tayo na kung talagang marurunong tayong mga Kristiyano, ay matuto talaga tayong gumamit ng ating mga mask na matino. Sa mga lumalabas pa rin ngayon na hindi nagmamask, ako na po ang nagsasabi sa inyo na napatunayan na ng mga eksperto na hindi kayo kayang protektahan ng inyong mga kulangot laban sa virus. Magmask po talaga tayo, lalo na sa tuwing tayo ay lalabas ng ating mga bahay. At magsusuot na lamang din po tayo ng mask
pakiusap ko din po na gamitin naman natin ito sa tamang paraan. Hindi po sa baba pumapasok ang virus. Ipangtakip natin ito sa ating mga bibig, sa ating mga ilong. Itulad po ninyo ito na parang ating mga salawal. Hindi naman po siguro tayo magsusuot noon na nakalabas pa rin ang mga dapat nating tinatago dyan, di po ba? So please, wear your mask properly. Kung di po kayo takot mamatay, ay matakot naman sana po kayo para sa pamilya at mga kapitbahay ninyo. Hindi nyo naman po siguro kayang ipakremate lahat ng madadamay ninyo. At tulad ng ating pagbabalita tungkol sa kaligtasan na dulot ni Jesus, ipamalita din po natin ang kaligtasan sa virus na ito sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga taong nakikitaan natin na hindi nagmamask. Maaring isa itong paraan ng pagtulong natin hindi lang sa kanila, kundi para sa buong bayan upang makalampas na talaga tayo sa panahon na ito ng pandemya. Do not underestimate the power of the mask. Narinig na po natin kanina na takot ang dahilan kung bakit nagtago ang mga alagad sa panahon na iyon. Ayon pa kay Professor Revelation Belunta, sa mga panahon daw po na iyon na matapos ipako ang Panginoong Hesus sa krus, ay mas marami daw pong mga senturyon na nakabantay at makikita natin sa mga lansangan. Alam po ba ninyo kung bakit maraming mga senturyon na nakabantay? Dahil nga daw po ay mula nung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay marami ng mga tao ang sumalubong sa kanya. Kung maaalala po natin ang feeding of the 5,000, ay magkakaroon na po tayo ng idea kung gaano kadami ang mga followers ni Jesus. We've also learned about Pax Romana. At para nga po matiyak na maipatutupad ito, ay ng mga Romano ay kailangan nila na magpadala ng maraming kawal o mga senturyon upang masiguro na walang mangyayaring pag-aalsa ng masa. Imagine nyo na lamang po ang maaring gawin ng masa. Naaalala po ba natin nung panahon na naganap ang pagpaslang ni Benigno Aquino? Nagkaroon ng mass upheaval na tinatawag po nating EDSA Revolution. At iyon po mismo ang hindi pahihintulutan na maganap ng mga Romano. And so, the Romans had to deploy countless of centurions in the streets to make sure na walang mass revolt na magaganap after they killed their leader, Jesus. Pasensyahan nyo na po itong susunod na punto ko. Total, tayo namang mga Pilipino ay mahilig naman po talaga sa English Carabao at mag-sounds like, tulad nga po ng sinabi na looks can be deceiving. Kaya, ang second safety protocol to survive in this pandemic is to believe in the power of your mask. Kagaya po ng sinabi natin, do not underestimate the power of the mask. Ay ganito din po ang pinapayo ko ngayon. Do not underestimate the power of the mask. Dahil sa mga sitwasyon na ito ay kailangan talaga natin ng crowd. Crowd of witnesses. Di po ba? Or cloud of witnesses. Kailangan natin sila para manatili tayong matino sa panahon na ito. Kailangan natin ang tulong ng komunidad. Kailangan nating magtulungan para malampasan natin itong sitwasyon na ito. Kung nadidepress tayo o nanlulumo tayo, ay dapat na huwag tayong mahiyang humingi ng tulong sa ating mga kaibigan o sa mga fellow believers natin. These things was never meant to be experienced alone. Do not
underestimate the power of the Mass. Mass po ang tawag sa pananambahan ng mga kapatid nating mga Katoliko. Worship service ang sa atin. Misa or Mass sa kanila. Sa mga panahon na ito, kung nais nating maligtas at magtagumpay, ay kailangan nating patuloy na manambahan. Huwag nating pahintulutan na puro masasamang balita or bad news na lamang ang pumapasok sa ating mga isipan. Kailangan nating bigyan ng pagkakataon ang ating mga sarili na makapakinig ng salita ng Diyos. Upang maiwasan ang depresyon, sumimba tayo. Sumamba. Mag-recharge ng ating mga espiritu na maaring nanghihina na ngayon. Tandaan natin na hindi lamang ang katawan natin ang dapat na nililigtas natin sa panahon nito, kundi lalo na ang ating mga espiritu. And let us allow God do that to us when we worship Him in spirit and in truth. Kaya muli mga kapatid, we must believe in the power of the Mass. We don't have to face this alone. We need the Mass. We need our friends. And we need to worship God. Di po ba? Pangatlo is wash your hands. Isa po sa mga safety protocols na dapat alam na po natin ngayon is to wash your hands. Mag-disinfect, mag-alcohol tayo. Klarong-klaro po, kung gusto nating makaligtas at makaabot sa 2022 and beyond, every time we go out, galing sa palengke o saan man, make sure to wash your hands. Ugaliing maghugas ng kamay para tayo ay patuloy na mabuhay. Di po ba? Noong nagpakita po si Jesus sa mga alagad, ay may mga tao doon na maaring tawagin natin na mga slow learner. Tulad ng mga tao ngayon na ayaw maniwala sa COVID ngayong hanggang hindi sila nahawa. At ang tinutukoy ko po na tila slow sa umagang ito ay walang iba kundi si Thomas. O si Tomas. Ayon po sa kwento ni Juan, sinabihan na siya ng kanyang mga kasamahan ng mga alagad. Sabi ng mga alagad sa kanya, nakita na namin ang Panginoon. Sumagot naman si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko na ilalagay ang aking mga daliri sa mga kamay na iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Grabing taas na nga ng COVID sa bansa. Puno na naman ang mga ospital. Pero meron pa rin iba na conspiracy theory pa rin ang iniisip nila. Parang si Tomas, na hindi naniniwala sa sabi ng kasamahan niya. To see is to believe pa rin ang kanyang motto. Parang hindi na nga yata ito naniniwala sa essential na lugaw eh. Ano daw po sinabi ni Jesus sa kanya? Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo, Tomas, ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, Tomas. Sa halip, maniwala ka na. Napakabuti lang po talaga ni Jesus. Dahil sa totoo lang po, kung ako si Jesus, hindi na kamay ang ipapakita ko kay Tomas, kundi pako ang ipapakita ko sa niya at ipupukpok ko sa kanyang ulo, sa tigas ng kanyang ulo. Parang yun ang mga taong hindi na rin naniniwala sa COVID. At ang ending, sila pa yung nagkakalat ng virus sa paligid. Sometimes, yung disbelief natin po talaga ang siyang nagpapahamak sa atin. But the good news is that
Instead na tudasin na lang ang mga taong ito, ay iniibig pa rin sila ng ating Panginoon. Binibigyan ng dahilan para maniwala, para maligtas, para magamit din eventually para sa kanyang kalawalhatian, gaya ng ginawa niya kay Tomas. Jesus allowed Thomas to watch and touch his hands. Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi naman ni Jesus, naniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Jesus saved Thomas from his disbelief. Kung di nagawang paniwalaan ni Jesus si Tomas sa panahon na iyon, malamang namatay na lang din si Tomas. Dala ang kanyang pagdududa. Pero Jesus allowed him to watch his hands. And this is the third safety protocol that we need to do tuwing nakakaramdam tayo ng pagdududa. Every time that we feel depressed, we must remember the wounded hands. Jesus' hands. Hayaan nating ipaalala ang mga butas na kamay na iyon, kung paano siya nagdusa at namatay at muling nabuhay para sa atin. Tandaan natin na kung nais ng Diyos na magdusa din tayo ng gusto, hindi na sana niya hinayaang mabutas pa ang kanyang kamay at mula doon ay umagos ang kanyang dugo. Hayaan natin na ang kanyang mga kamay ang siyang maging palatandaan ng kanyang pagmamahal sa atin. Labis tayong iniibig ni Jesus. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Kaya every time that we feel na nalulugmok na tayo, alalahanin natin ang mga butas na kamay ni Jesus. Alalahanin natin ang mga kamay na iyon sapagkat yun ang mga kamay na aakay sa ating mga buhay sa panahon ngayon. Watch the hands. Watch how God will do His miracles and save us from all harm. Mga kapatid, lahat tayo ay nananalangin na matapos na sana ang pandemyang ito. Ngunit hindi lamang ito dapat isang dalangin. Matuto tayong isapamuhay ang mga dalangin na ito. Amin po ba? Gawin natin ang mga safety protocols upang maiwasan natin ang virus. Stay at home. Wear your mask. Wash your hands. Ngunit, tiyakin din natin na sa ating patuloy na pagsusumikap na iligtas ang ating mga katawan, ay bigyan din natin ng pansin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa at isipan. Stay at home with Jesus. Believe in the power of the Mass. And watch Jesus' hands. Remember, we are already victorious because of the resurrection. We can be victorious too against the virus and the work of evil if we follow the safety protocols. Happy Easter po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat po, Pastor Sandy. Tayo po ay magpapatuloy na sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Kung tayo'y kumakain at umiinom at anuman ang ginagawa natin, gawin natin lahat para sa ikararangal ng Panginoong Diyos. Huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala ni Numan, sa halip, tularan natin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ginagawa. Sapagkat,
Binigyan niya ng kasiyahan ng lahat ng tao. Hindi niya inuuna ang sarili niyang kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas tayo. Magandang umaga po sa lahat. Bago po natin gawin ang patuloy na pagsasalo-salo ng banal na komunyon na isang institusyon na iniutos sa atin na ganapin ng ating Panginoon. Nais kong basahin sa inyo ang paalala sa atin sa unang Korinto 11:23 hanggang 29 na ating patuloy na pagnilay-nilayan. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noong gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagbalik. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom
nang hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kalinga at paggabay, lalong-lalo na sa pagsa-celebrate namin ng mahal na araw, Panginoon. Isang mahalagang pag-aalala nito ay ang institusyon o kautusan, Panginoon, na ginanais mong ganapin ng iyong mga anak upang ipakilala, Panginoon, na kami ay kabilang sa iyong kaharian, Panginoon, na kami ay kabilang sa iyong pamilya, Panginoon. Tunay po sa pag-aalala namin ng pagsasalong ito, tinataas namin ang tinapay at alak, Panginoon, na sinisimbolo ng iyong katawan at iyong dugo. Ating maalala namin ito, Panginoon, ay pinaalala mo ang kahalagahan, Panginoon, ng iyong kamatayan, ng iyong pagkabuhay na maguli, Panginoon. So ito ay isang magandang pagpapatunay, Panginoon, na ang aming pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ng mga suliranin, ng mga struggles, Panginoon, ay alam po namin na ipinapakita mo na sa pamagitan ng pagsasagawaan namin, Panginoon, nito, ay naalala mo na kami ay yung mga anak na tinubos ng iyong banal na dugo. At sa aming mga kahinaang ito, nilalapit muli namin ang aming mga sarili na sa aming pagtanggap, tunay na maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa dugong niyalay mo para kami ay magkaroon ng isang panibagong buhay. Salamat, Panginoon, na sa gitna ng panahon ito, Panginoon, ay patuloy na nais ganapin sapagkat nais namin ipahayag, Panginoon, na ang iyong pagtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak sa dakong ito, sa iyong mga mananampalataya, Panginoon, sa dakong ito. So maraming salamat po, Panginoon, at nais naming ilagak sa iyo, Panginoon, na ang aming mga kaisipan, ang aming buhay, Panginoon, at tulutan mo kaming maging karapat-dapat sa pagsasagawa at pagtanggap, Panginoon, ng tinapay at alak na sinisimbolo ng iyong katawan at iyong dugo na tumubos sa aming kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaisipang ito sapagkat kami ay mayroong kalakasan dahil sa iyo. Ito po ang aming hiling at pinapagpapasalamat ng malaki sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Atin ngayong pagsaluhan ang simbolo ng katawan na inalay para sa atin. Atin naman ngayong pagsaluhan ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon na binuhos para sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa sandaling ito na patuloy niyo pong inaalala sa amin ang kahalagahan ng iyong katawan at ang iyong dugo na nabuhos sa Kalbaryo dahil sa pagmamahal mo sa amin. Naway patuloy naming alalahanin ang pagmamahal na ito. At ang lahat po ito ang dinadalangin sa iyong pangalan. Amen. They called him Jesus.
joy He gives, but greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because Christ lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross that river, I'll find my stride, no more in vain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and unknowingly reign. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Tayo po mga kapatid ay mananalangin. Itungo po natin ang ating mga ulo at patuloy nating damhin ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kalagitnaan. Manalangin po tayo. Kataas-taasang Diyos na dakila sa lahat. Ang Diyos na nagbibigay ng liwanag sa ating mga buhay. Sa araw na ikay nakahimlay, o Panginoon naming Diyos. Kaming mga anak mo na punong-puno ng kasalanan ay taos sa aming mga puso ang aming pagsisisi at lungkot sa aming mga buhay. Tunay, O Diyos, na karapat-dapat lamang na ikaw ay aming sambahin, purihin at pasalamatan namin ang iyong kadakilaan. Sa krus ng Kalbaryo ay inialay mo ang sarili mong buhay para sa ikatutubos ng aming mga kasalanan. Bagamat hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan, ay minsan pa, O Diyos, inadama mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig. Dahil dyan, O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Lumalapit na hugasan mo ng iyong banal na dugo ang aming mga puso, upang sa gayon ay maging karapat-dapat na kami at kalugod-lugod kami sa iyong harapan. Panginoon, sa aming mga buhay, batid mo po kung sino ang bawat isa sa amin. Kaya tulungan mo po kaming mapaglabanan, malampasan ang mga kasalanan sa mundong ito. Maging ang mga kasamaan na hindi maiwasan. Salamat, O Diyos, sa bagong buhay na ito. Salamat din sa iyong mga salita na aming narinig sa pamamagitan ng aming Pastor Sandy Cassia. Tunay na nakapagbigay ito ng paalala at bagong kasiglahan sa aming mga pananampalataya at pag-asa sa aming mga buhay. At sa aming pong pagtatapos sa panambahang ito, O Diyos,
ay patuloy naming dalangin na kami ay iyong gabayan, patuloy na kami ay ingatan. Patuloy mo ngang pangunahan ang aming mga buhay, O Diyos. Palakasin mo ang aming pananampalataya hanggang sa maganap ang iyong kalooban sa aming mga buhay. At ngayon mga kapatid ay tanggapin po natin ang pagpapala na mula sa ating Panginoong Diyos. At mula kay Jesucristo ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupang ito. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya tayo sa ating mga kasalanan. At ginawa tayong liping maharlika at mga saserdote upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama. Kay Jesucristo lamang ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen at Amen. I believe in the Son. I believe in the risen one. I believe I overcome
isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ano pa nga ba ang ating hinahanap? Na siyang magdudulot ng kaligayahan sa bawat isa. Kundi ang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon.